Itong Malacanang palpak na naman dun sa kanilang balak na sirain yung naglabas nung Cabral's file na si Congressman Leviste. Kasi ganito, tingnan ninyo ha. Nung una, ang plano nila, i-deny yung mga dokumentong hawak-hawak ni Leviste. However, mukhang hindi yata na brief itong si Secretary Dizon at ang kanyang pagkakasabi ay hindi pa niya na-authenticate. Or siguro, kung hindi man nasabi sa kanya, ito siguro yung plano nila. Palakasin yung at paingayin yung salitang authenticate para palabasin na hindi existing yon. Kaya lang, nung bandang huli, may mga naglalabasan na meron din kaming hawak niyang kopya na yan. Galing din dun sa opisina ni Cabral. Pagkatapos may CCTV ng DPWH at nakita mo si Cabral at itong si Congressman Leviste. And therefore, hindi na nila talaga maitatanggi yun. Kaya ngayon, ang ginagawa naman nila is iba na naman yung diskarte nila. Nung una, itinatanggi nila. Ngayon, hindi na nila itatanggi pero dadaanin nila sa technicality. Sa pamamagitan ng pinapalaganap nila yung salitang fruits of poisonous tree, wala daw credibility yung ganung ebidensya kapag haharap mo sa korte at kinakailangan patunayan pa daw yun ni Leviste. Ay nako po, mapapahamak na naman kayo dyan, Malacanang. Sino ba ang inyong scriptwriter dyan? Siguro hindi abogado yung scriptwriter ninyo dyan, no? Maghanap kayo ng abogado na scriptwriter dyan, ha? Hindi marunong. Bakit? Ito ha, bibigyan ko kaya halimbawa. Hindi naman ipinipresent ni Congressman Leviste yung Cabral's file sa isang korte at ginagamit na ebidensya. He's just mere informing the public na merong ganitong kalakaran sa Kongreso, na merong ganitong bigayan ng pondo. That's it. Kayo ang nagpapalala ng sitwasyon. Bakit hindi nyo maamin-amin na meron talagang ganyan? Pinabigat ninyo, lalo kayo lumulubog. Maghanap kayo ng scriptwriter na abogado dyan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi niya alam yung mga fruits of poisonous tree. Batay doon sa nakikita ko ha. At nakikita ko at sa mga nangyayari ngayon ha. So, ito pa, bibigyan ko pa yun ng halimbawa. Hindi siya effective. Ito, mga taga Malacanang at saka yung scriptwriter ni BBM sa kanang gobyerno ito. Hindi effective yan. Dahil iba yung mindset ng Pilipino. Bakit? Karamihan ngayon, naabutan natin yung mga pelikulas ng 90s eh. Yung bang may bida. Ngayon nga, meron Batang Quiapo, di ba? Yung may bida, tapos kukunin niya yung blue book doon sa sindikato na naglalaman ng mga sangkot doon sa mga illegal na gawain. Ganon yung nakikita ng Pilipino ngayon. Na yung bida, kinakawawa. Yung bida, sisirain muna yung kanyang karakter doon sa pelikula. Ganyan-ganyan. Nakaka-relate ang Pilipino. Diba? Asar na asar pa naman tayo doon. At gustong-gusto natin yung bida. Ito yung parang tinatawag, natatandaan ko may sinabi ganito yung professor ko ng college. Ito yung parang sinasabi nila na parang may FPG effect. Diba? Kasi yun nga ang bida, binubugbog muna sa una. Kaya lalong mapapamahal at mapapalapit at mauunawaan ng Pilipino itong si Kong Leviste. Bakit? Yung karakter na isang hinahangaan ng mga Pilipino sa isang pelikula, nakikita kay Leviste. Hindi lang pala ito matalinong tao, bagkos action man din. Biro mo, nakipag-agawan pa siya at nakipaghablutan pa daw yung kwento ng mga supposedly witness, allegedly witness, diba? Doon sa mga dokumento sa opisina ng DPWH. Siyempre, may isip ng mga Pilipino, putya, action man din pala to. Hindi lang ito matalino. So instead, na pumangit yung imahe ni Leviste, pinaganda nyo pa. Putangay na. Nag-interview pa kayo kanina na blurred yung mukha, tapos sinasabi na nakipag-agawan. Yun ang hinahanap ng Pilipino. Yun ang gustong-gusto ng masa. Yung kukunin ng bida, yung yung ebidensya, yung blue book. Di ba ganun sa mga pelikula? Ang sama ng hindi na marunong gumawa ng plot, wala pang alam sa batas,
yung scriptwriter nyo dan, lalo kayong napapahamak. Ipagpatuloy nyo lang yan, di ba? So ngayon, anong imahe ngayon ni Libiste? Akala nyo ba pumangit ang imahe ni Libiste sa mga Pilipino? Hindi. Ang tingin ng mga Pilipino kay Libiste ay hindi lamang nerd. Kasi nung unang, para sa akin, parang nerd itong si Libiste. Kasi syempre matalino tong batang ito eh. Kasi, di ba, siya nga yung sa Solar Pilipinas, yung kanyang kumpanya, naging publicly listed company. Then yung pala, hindi lang siya basta ganun eh. Action man din pala siya. Di ba? Parang siya yung bida. O ano? Kaya hindi nyo masisira yung karakter nung tao, nung congressman. Baguhin nyo uli. Di ba? Una, binago nyo na. Unang ano nyo, gusto nyong itanggi. Hindi totoo. Maraming naglabas, ang totoo pala, dinala nyo sa ngayon naman ang plot twist nyo naman ay kinuha ng persahan. Akala nyo tatamaan nun si Libiste at papangit yung kanyang imahe, yung pala gumanda pa ang kanyang imahe, bida, action star. Yan, di ba? Di ba? Mas magaling pa kay Lito Lapid, yan ang totoong Leon Guerrero. Palpak yung scriptwriter nyo. Palpak, huy. Baguhin yung script nyo ulit.